puwera usog, wag lang biglang may mangyaring hindi matutuloy ang hearing o kaya ay mag-down ang internet service providers natin o kaya ay maulit yung nangyari nung isang gabi na nag-down ang Facebook at hindi tayo makasubaybay na magaganap na hearing bukas. So bukas ay ayon sa abiso, tuloy na June 16, 2026. Bukas po yan, araw ng Martes, alas 10 ng umaga. Konting luwag po sa lahat ng employer sana na makanood ang bawat empleyado, ang bawat Pilipino sa magaganap dyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing under the leadership of Senator Dante Marcoleta. Gaganapin po yan bukas alas 10 ng umaga sa Double Gem EDSA Garden Events Place, June 16. No, ulitin ko yung malalapit po dyan sa lugar o yung may panahon po, magpakita po kayo ng suporta dito sa magaganap na pagtutuloy ng legitimate Blue Ribbon Committee hearing na pamumunuan ng Subcommittee Chairman Head Senator Dante Marcoleta. Bukas po yan, June 16, 2026, Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Open po yan sa publiko. Magpakita po kayo ng suporta dito sa magaganap na hearing. Ang abiso ay nandun pa rin yung 18 dating mga sundalo, ex-Marines and ex-Army officers. Hindi natin pwede kasing sundin yung abiso nung sandatahang lakas na huwag gamitin yung description na ex-Marines. Bakit? Talaga namang ex-Marines sila. Hindi naman sinasabing incumbent Marine officers, ex-Marines. Walang masama yun sapagkat yun ay pag-describe o description nung background nung 16 doon sa 18 at yung 2 ay ex-enlisted personnel ng Philippine Army. Suportahan po natin at meron pa raw karagdagan na 14 at I was told na yung 14 ay higit ang sasabihin doon sa sinasabi na ng 18. Bukod sa i-corroborate o patutunayan ng 14, yung na-anunsyo na o naging testimonya na nung 18 sa legitimate Blue Ribbon Committee hearing, antabayanan po nating lahat. Hindi ko rin alam kung anong linalaman o lalamanin ng magiging testimonya or at affidavit nung karagdagang 18 dating sundalo o may kasalukuyang sundalo, hindi ho natin alam May lalabas na 14 pa. Kaya mahalaga yung gagawing pagdinig bukas ni Senador Dante Marcoleta ng kanyang legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Bakit meron tayong kolatilyang legitimate sa Blue Ribbon? Sapagkat mayroong nagpapanggap na siya raw ang chairman ng Blue Ribbon. Hindi naman katanggap-tanggap yun at huwag din tayong magpapabudol sapagkat illegal yung kanilang assumption dahil nga hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nakakabuo ng totoong mayorya. Napag-usapan na natin dati yan, ang mayorya ng 24 na senador para maghalal ka ng panibagong Senate President ay 13. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion dito po sa naging live stream ni Attorney Vic Rodriguez patungkol nga po sa isasagawang Blue Ribbon Committee dito po sa Double Gem EDSA Garden Events Place. No? Bukas po yan ng alas 10 ng umaga. At dito po ay dadalo po yung 18 ex-Marines. Plus, ito po yung nakakagulat dito mga kababayan dahil ilalabas na po itong 14 pa na mga personalidad na gustong mag-testify at gustong maglahad ng kanilang mga nalalaman patungkol nga po dito sa flood control scandal na up until now mga kababayan ay still mysterious pa rin para sa ating mga Pilipino dahil pilit na inililihis yung katotohanan na dapat noon pa natin to nalaman. So ang nakaka-excite dito mga kababayan itong 14 personalities na to na magiging kabahagi po o magiging ka-collaborate na itong 18 ex-Marines ay higit pa yung kanilang
sasabihin di umano dito po sa mga nangyari po na inilahad ng 18 ex-Marines noong nakaraang Blue Ribbon Committee. Ito pong legitimate na Blue Ribbon Committee na under po ni Senator Dante Marcoleta, ni Senadora Pia Cayetano at di SP Alan Cayetano, no? Nung nakaraan kasi mga kababayan, hindi natuloy yung kanilang hearing, no, dahil nga po sa nangyaring lindol sa Mindanao, kung saan mas minabuti po, no, ng ating mga senador na magtungo doon upang alamin yung sitwasyon at makapagbigay agad ng agarang tulong, no, para po sa ating mga kababayan na apektuhan po ng napakalakas na lindol dyan sa Mindanao. So subalit mga kababayan, hindi pa rin naman natatapos yung kanilang pagnanais, no, na muling iharap sa taong bayan itong 18 ex-Marines plus yung 14 na personality na pinangalanan na po ito ng sinabihan na, kumbaga sinabi na po ng abogado ng 18 ex-Marines na si Attorney Levi Balicod na meron pa daw po na mga ilalabas na mga titistigo or yung gustong mag-witness, magsalita patungkol dito sa kanilang nalalaman sa flood control. Ito nga po yung pagde-deliver di umano ng mali-maletang pera dito po sa mga napangalanan po ng ating 18 ex-Marines kamakailan dun sa Blue Ribbon Committee na isinagawa under po ni SP Alan Peter Cayetano, no. Kaya mga kababayan, itong tag-ulan na naman, ito yung komento natin dito at opinion, no, na ngayong paulan-ulan na naman at nararamdaman na po natin yung sama at sungit ng panahon, dito na naman natin malalaman, no, kapag tayo ay binayo ng bagyo, dito na naman lalabas yung mga kaliwat kanang pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at itong mga flood control na nangyari nung nakaraang taon, talagang mabubuhay na naman muli, no. So hindi pa nga tayo nakakaraos mga kababayan, ito na naman ang tag-ulan, inabutan na naman ng taon ang pangyayaring ito at mistulang naging multo, no, na talagang minumulto talaga mga kababayan yung mga gumawa ng mga hindi maganda dito sa Kabanang Bayan. So hinihikayat nga dito ni Attorney Vic Rodriguez yung mga employer, no, na payagan yung kanilang mga empleyado na makapanood, no, ng hearing na gagawin bukas sa Blue Ribbon Committee nga. Dahil kabahagi po ang mga empleyado, no, na bilang isang taxpayer na makita nila kung ano yung katarantaduhan na ginawa sa kaban ng ating bayan. Although syempre tayo ay bilang isang naging empleyado din, talagang malaking konsumisyon, malaking problema talaga every time na nag-uulan, every time na bumabagyo, talagang wala tayong ibang magagawa kundi lumusob sa ulan, no, na itong dulot ng ulan na nagkaroon ng pagbaha o matinding pagbaha, ito ay maaaring makakuha tayo dito ng sakit mga kababayan, kagaya ng leptospirosis, 'di ba? Dahil sa mga dumi at ihi ng daga na nandyan sa mga drainage, mga basura, mga contaminated, very contaminated yung tubig na maaari na pumasok sa ating katawan, lalo na kung may mga sugat yung mga kababayan natin na walang ibang choice kundi lumusong sa baha para makapasok sa kanilang mga trabaho. Dahil syempre, 'di ba? Mahirap yung hindi ka pumasok dahil wala kang sasahurin. And also para din naman sa ating mga kababayan na may mga negosyo dyan na nando sa lugar na mga bahain, prone sa pagbaha, kawawa na naman yung kanilang establishment, no. It's either papasukin yan, masisira ang kanilang mga stocks at maaantala yung kanilang production. So talagang itong impact ng hindi paggamit sa tama ng flood control project ay may domino effect, no, sa ating komunidad, sa mamamayang Pilipino. Talagang domino effect mga kababayan yung mangyayari dito. Yung mga jeepney drivers natin, yung mga bus, mga tricycle driver, mga nagde-delivery rider, maaaring maantala yung kanilang mga trabaho dahil syempre kung hindi passable ang daanan ng kanilang mga pupuntahan o kanilang mga ruta, maaaring maantala yung kanilang kabuhayan, maaaring bumagal
yung pagde-deliver ng mga common goods, no? Lalo na kunwari sa mga medical, lalo na yung banda dyan sa PGH, mga kababayan, yung Tough Pedro Hill na madalas dumulubog po talaga sa pagbahayan. So imagine ninyo pati tapat ng ospital, maaaring mahirapan din makapunta yung mga pasyente dyan dahil nga sa tindi ng pagbaha, yung mga ambulansya. So, 'di ba? Mabuti na lang diyan sa Maynila, mga kababayan, kahit papaano ituloy-tuloy yung paglilinis ng drainage diyan. Doon lang naman tayo sumasaludo, no, na inaayos talaga at ginagawa ng remedyo yung kahabaan diyan ng Taft Avenue sa Maynila na maagapan, no, mapababa agad yung tubig baha dyan at hindi na lumala pa. Kasi alam naman natin na every time talaga na bumabagyo talaga, lumulubog talaga yung kahabaan ng Taft sa pagbaha. So again, mga kababayan, itong flood control na to, hindi lang naman usapin to ng pagnanakaw, no? Ito ay usapin para sa dignidad na dapat ibinibigay sa taong bayan, no? Dahil tayo ay wala namang wala naman tayong exemption sa pagbabayad ng buwis. At itong buwis na binabayad natin ay deserve nating malaman kung saan talaga napupunta, anong mga magagandang proyekto yung mapupuntahan nito. Samantalang itong flood control, mga kababayan, na to ay napunta lang tila, no, sa iilang bulsa ng mga tao diyan sa gobyerno na grabe, no, na lantaran na yung ginagawa nilang korupsyon sa ating bansa. So ang hinihingi lang naman natin dito is accountability and transparency at mapanagot talaga yung mga mastermind sa likod ng maanumalyang paggamit po sa budget at pondo ng ating bayan. So ngayon, mga kababayan, ano yung comment nyo dito? Ano yung mga question ninyo at opinion, no, dito po sa Blue Ribbon Committee na isasagawa bukas? Ano po yung inyong mga sentimiento at ano yung gusto nyong marinig mula sa mga ating mga magiging tagapagsalita dyan at syempre yung mga witnesses natin dyan, no, na dadalo bukas. So comment down below, mga kababayan, para ating pag-usapan at talakayin yan sa comment section. At abangan nyo po, no, bukas itong napakahalagang araw na to para po sa taong bayan upang nang sa ganun ay malaman na natin yung katotohanan na pilit na itinatago sa atin.